stress that made me hospitalized. Sabi sang usad po na Oh my participant. God, I'm so Then may sorry usad pa po na hospitalize siya. Opo. Then may usad pa po na tanan na binanggot mo po dra bagan tama gayud sa akon. So amo po inahan mga feedback sa mga participants. Then we have two questions here po. Ang una po na question is, how can I cope up separation anxiety? Ever since paano po naging problema ko na ini? Separation anxiety, what does sinay na, pwede ko ba ka-istoryahon? Kaya para I can clearly answer the question. Can you turn on your mic? Sino naghunga? Wait lang po. Ano po, nakuha ko po panini siya sa FB Live na lang. Kaya wala na siya kapasok. Okay. Masyado technical ang They are talking about separation anxiety. Damo kasi san cases wala kasi san generic na answer about separation anxiety. But this I can tell you. Kung separation anxiety, na naman management sa separation anxiety. Kanay siya na separate. Kanay siya, kasi quarantine na separation anxiety siya. Paano siya makapag-cope sa separation anxiety? Wala san safe answer, I think, na masasabi ako na generic for separation anxiety. Because she already told me. But siguro one of the coping for separation anxiety is first acknowledge that there is a problem. Na yun nga, tama yun, he or she is on the right track, in-acknowledge na may separation anxiety niya. So, kung separation ang problem, ang kailangan, maibalik ang connection. Tawagan niya kung sino man na iya na separate from. Tawagan niya. That's the answer. Thank you, Dra. Hopefully, sa FB Live, na-address po guys maayo. May FB Live next kita pala. Kasi po I wasn't aware that I wasn't aware na i-broadcast din kasi in FB Live. Anyway, I don't mind. Na-overwhelmed lang ako na nag-FB Live gali. Oo. Ma'am, next question po from another person. What should we do to stop worrying? Stop worrying? Opo. I-try niya na itun deep breathing na tinukdo ko. Try niya na Tapos focus on the now kasi ang mga warriors futuristic Focus on the now para dili mag-worry. Lang. Mas maganda ini sa sabat. Kasi Catholic man kita kadamuan Sabi, I don't know what is the exact verbatim quote. Sabi niya, do not worry for tomorrow will worry for itself. That's the best answer. Thank you. Magayon matuod kayo. Kaya damo kayo dyan nag-iisip na ang mga buwas, mas importante ang buwas. But, di ba focus on the now, sabi ko? Clear po gayon. Now I am drinking my coffee. Opo. Last na po ini na question kasi wala na sa FB Live tapos hindi po sa FB. So last po, how can I cope up fear of death? What? How can you cope up with? Fear of death. Fear of death. First, I would like to tell you that everyone fears death, including me. I'm thankful na recognize niya yung fear niya, which is death. Yan
nano ba niya na-associate when that person thinks of death? Explore niya na feeling. And then, fear of death. May igwa ba siyang recent death in the family? Kaya nagkaigwa siya sa in an feeling of fear of death? May igwa ba sa threat niya na sa buhay niya? Bagan adi po siya drasa ni na pwede siya maka-istorya. Sige. Okay, go. Pwede po si Highness. Pero baka ang confidentiality niya, ano pa? I have to have consent first. Okay. Can that person give me the consent first before I talk to him? Na mawiway ba niya confidentiality? Kasi this is a public forum. Okay. Fear of death is one of the most common ina. Tanan na tao, universal yan. At one point in time, we will fear our death. But I think there is a good quote. Let me just remember. Sa naga-exam ako parang fear of death. Parang verbatim fear of death will not be an issue. Okay. Fear of death will not be an issue in the young. Pero later on, I will kung ano yung talaga yung official quote. Pero amo yung gist. Fear of death will not be an issue in the young if the old, something like if the old prepared them for it. Amo ang gist. Aram mo kasi ang death, reality talaga na. Tanan kita mamamatay. Pero kung sa Christian perspective, kung may fear of death ka, dili ka na magkaka-fear of death kung aram mo na may second life. Kasi you will be born again. That is a Christian perspective. Kung existential naman, kung sa theory naman sa existentialism, fear of death, dili siya issue kung wala kang regrets in life. So, para wala kang fear of death, himuon mo na ang dapat mo himuon. Ano pa ba? Anong ginasabi ni Freud about death? Okay. Si Sigmund Freud, ang sabi niya, dapat, bago ka mamatay, para wala kang fear of death, na-resolve mo na an oral stage, an imo oral stage, an imo tanan na stages mo, oral stage up to adulthood. Parang amo man sabi ni Erik Erikson two schools of thought kanina sa psychiatry, Freud and Erik Erikson. Okay. Kan Freud psychosexual development. Kan Erik Erikson developmental. Okay. Ano na lang, mas madali sa Erik Erikson kasi phases in life from birth to old age to death. Si Erik Erikson, sabi niya, i-relate ko lang, hindi ni verbatim, ano ko lang. Si Erik Erikson sabi niya, dili ka ma-afraid mamatay kung tanan na stages mo sa buhay mo, na-resolve mo. Halimbawa, may fear of death gali siya kasi adapted siya dati. Wala niya pa ma-resolve ang iya oral stage kung saan kan Freud. San iya infancy. Halimbawa naman sa adolescent, wala gali niya wala niya gali masabi sa babae na may crush siya dito. That is regret. I-resolve mo yan para wala kang fear of death. Okay. Mag-move on naman kita sa sige hanggang adolescent lang. Kasi amo man lang ang mas important
kung na-resolve mo yung issues mo sa bata ka, hasta sa adolescent mo, kura ka ng issues sana, you can die happily. Dili ka na mga fears and death. Did I answer the question? Ma'am Jen, did I I answer the think question? so po. Kasi naman po. Yes po. Gina-relay ko siya. Sorry kung nagiging masyado ako bookish siya. Kasi habo ko na opinion ko eh. Gusto ko nag-cite ako sa theory or publication para sabihin mo na tama ang sabat ko sa iyo mga hunga. May basis kumbaga. Okay. Next. Dili ko personal opinion. Parang ako lang ang nag-synthesize, nag-relate. Okay. Next question po. Kahit po may masakit sa akin, nervyos agad ako. Kahit konting Ano sakit yan? lang daw po, nervyos agad ako. I have to write it down na. Sakit niya. Kahit may konting sakit, Sa nararamdaman. ginanervyos ka na. Okay. Daw po? Dili ko. Kasi parang pang formal psych consult na yun eh. Pero itatry ko ang best ko. Okay. Yung sakit, amo nag-trigger sa nervyos mo. Tama? I-address mo ang sakit para dili ka nervyoson. Kasi ang trigger mo yung pain eh. Pain. Sakit. Physical pain ba yun eh? Physical pain? Physical pain? Physical pain na naging nervyos. So, i-address mo ang physical pain mo. Baka kailangan mo lang paracetamol para dili ka nervyoson. Kung pain na psychological, kailangan mo ng antidepressant para ma-address ang nervyos. Biologic treatment na siya. Kain na bid to. Sorry, ginakaroon ko na. Masyado ako naiila eh. This is the brain. This is the brain. Kung may igwa ka nervyos, physical pain, ibig sabihin na-activate ang brain mo. So, kung igwa ka nervyos, which is anxiety, ibig sabihin sa may amygdala inanapartay na amygdala. Basta somewhere in the limbic system, wait lang, frontal lobe, hippocampus number 3. So, di banda na-activate ni mo hippocampus, pati ang limbic system mo. Kay mga educator man ka mo eh. So, i-educate ko man ka mo. So, number 3, hippocampus, limbic system, may pain ka, na-activate ang nervyos mo, ini. Okay. Kung physical pain siya, kaya na siya sa paracetamol. Pero kung psychiatric pain na you have to address this part. Ang mabubulig sa ni is, sorry, I'm shouting. Ang mabubulig sa ni, antidepressant. Sertraline. Ang most common na ginahatag ko. Or kaya escitalopram. You Google it. Kay in an escitalopram, kag sertraline, ma-work siya sa serotonin mo. Yung happy hormone mo, yung serotonin. Papataason mo niya ang serotonin. Pag mataas na ang serotonin mo, di na part. Kasi pag may nervous ka, mababa ang serotonin mo, di na part. Meaning, prone ka talaga na ma-nervous kasi wala ka sa happy hormone, didi. This is the brain, by the way. Wala ka sa happy hormones da. So, kailangan i-address mo ang deficiencies ng serotonin. Mag-take ka ng antidepressant if it is psychiatric in nature. Pero kung purely lang siya na physical pain, paracetamol. Or baka may underlying condition siya na medical, like hormonal imbalance, high blood, diabetes, tanan na uri sa medical condition could cause your nervousness and your pain. Another differential, usad na lang, sorry. Naila ko eh. Another differential sa nervousness, baka talagang may clinical depression. Kasi
usad na core symptoms sa depression is anxiety. And may pain din sa depression. Kasi, ano kay may pain? Ano mo kasi utak, inflame, maga ini. Pagka siya nabugbog. Na anong nangyayari, sir, pag nabugbog? Malalagum ini. So, lagum ini. You have to address that. Did I answer it? Yes, Dra. O overkill? Kasi ang sorry kung overkill ha. Sorry kung overkill ha kasi gusto ko opportunity din ini for psychoeducation eh. Yes. Ang follow-up question niya, Dra, kung na-consider ba daw yan na anxiety? Kasi madami daw nagsasabi sa kanya na anxiety yan. Okay. I-qualify natin ng anxiety. Meron normal anxiety, meron din yung pathologic anxiety. Quick na lang. Paano mo masabi kung pathological? Dili na siya nakatrabaho. Kung nakatrabaho pa siya, kung okay ang functionality niya, normal anxiety pa yun. Did I answer it? Okay. Yes, sabi niya po, it helped me a lot. Yeah, oo. Baskin halimbawa, kung may chance man na talagang clinical anxiety na, under anxiety disorder niya yan, kaya pa yan mag-cope, maski walang bulong. Basta maganda ang coping mechanism, kaya. Mag-deep breathing siya. Tangkasin na. Kung dili matangkas, set up an appointment with a psychiatrist. Dili kailangan na ako, pwede na iba. Or any doctor kasi tanan man na doctor may din may background din sa psychiatry. Yeah. Thank you so much, Ra. May nagpahabol po na question. Yes. Okay lang ba ang isolation for longer time? Until when ang isolation? Never. Kung nakita mo sa lecture ko, sabi ko, dili ka mag-isolate. Number 1 na kusina na okay nagabigti. I'm sorry trigger warning. An isolation, amon pinaka-factor na kay nagkakabigti. Kasi wala san social support, wala nakabulig, may chance na sakitan yan iya sa diri. Yes. Kasi daw po, during pandemic, na-feel happy or comfortable for being decluttered. It is okay? Come again? May question pa? Is there another question? Or a follow-up? Hi, Rich. Kasi daw po, during pandemic. Sir Long. Sir Long. Opo, may ginasabi si Sir Long. Good morning, Sir Long. Actually, I have a question, Irish. First of all, congratulations. No? I am amazed and happy being our resources speaker. Kasi dati, syempre, as your teacher, former teacher, I was the one doing the facilitating the discussion. And now, ikaw na at kami ang magtatanong na sa'yo, no? Okay, I am presently experiencing this, Doc Irish, no? As yes, sir. chief of the curriculum implementation system. No? Our work primarily is to oversee the implementation of the curriculum in the entire city, in all schools. Now, in this time of pandemic, we do some interventions. Nagahimo kami sa interventions. Oo. Ininya ng pandemic, may pandemic. Ang City DepEd with the leadership of our student and students. Nag-isip. Can you slow down okay na? A bit, sir? Can you slow down a bit, okay. Para I can understand your question. Okay. Sa linya ng pandemic, ang City DepEd sa leadership ni Sir Bev Centillas, nag-aisip kami, nagahimo kami sin mga interventions kung ano pagad ang pwede namon ihatag, i-offer sa tanan na eskwelahan, sa teachers, sa learners, sa parents na para inina learners, inina teachers, kaginikanan, kami maka-navigate na
maka-attract pa, nalalo sinda magkaigwasin interest inan kawilihan baga nahimuon ninda parte kay sa niya na panahon da budamo sinaka-apekto na factors sa mga bata at sa mga teachers o sa amin sa ginikanan para bang ang subsidiary question ko lang is paano mapapanatili ang kawilihan. Pero amin na tanan sa isip ko, ang gina-experience ko yan, Iris, is that pagkagabi, maski na ano ako oras maturog, whether it's 11, midnight, pagka nakamata akong alas 3, di na ako nakakaturog. Kasi ang ginaisip ko ano pa daw ang pwede namon mahimo para sa nina in time of pandemic na makabuli gayud kami. Baga, nagapaisip sa ako nakakatulog tapos magmata ko alas 3. Di na ako nakakaturog. Malusad na ako sana, malinis-linis, nalalugod ako kung ano mahimuan ko. Kaya kung minsan, undersleep ako na nag-opisina. So, paano ko na mag-cope up? Naisip ko gani, sabi baga sa Bible, sa Romans chapter 12 verse 2, transformed by the renewing of your mind. Pero minsan, amin nakadamo na naiisip ko, hindi ako nakakaturog na. Bata ko alas 3, malisod na ako makabalik pagkatulog. Ano ko yun na ma-overcome kaya? Thank you, Doc Irish. Sir, that is a very, very difficult question, but I will try my best to answer it Miss Universe style. Do you want the short answer or the long answer? It's up to you. You may answer in short because I'm already long. Aram ko gayon ba amon sasabihin. Kita, napirit ta ikaw, na-lure ta ikaw, na-bait ta ikaw na mag-joke. Sir, kasi I know you from high school. So, ang isasabat ko, based sa akong impressions and constructs and mind mo, if ibabalik ko itong experience ko sa imo dati as your student. Tama ba? Tama yung approach na gano'n? Sige. Gusto mo yung approach na gano'n, sir? Sir, before I proceed, nakikita mo dito dati. Before I proceed, sir, let me just have your consent na tagaan ka sa advice. Do I have your consent? Okay. Do I have your consent? Yeah. Yes, but this does not. Sure. This does not replace a formal psychiatric consult or counseling. Okay? It does not. Okay. Kasi iba gihapon ko kita lang na duwa eh. Okay. But kasi definitely ang question ko kasi this might be happening also to others. Definitely, sir. Definitely. It is not unique. Inanain mo problem sa tulog. Bagan mas malisod pa ini sa akong diplomate exam, Mahila kay I have given the interest, leeway. Kag, pasado na ako, di na nila pwede mabawi. Anyway, sige, go. I'll give you the short answer muna para in the interest san mga tao. First, sir, your feelings are valid. One way or another niyan, tanan kita, including myself, nasira ang turog. Dili long answer na galito. Sorry. Ang short answer, sir, para mabuligan tayo sa sleep mo, itry mo yan yung deep breathing na tinukdok ko. Okay? Deep breathing. Kasi, nagkaka-sleep problem ka, sabi mo, kasi ikaw, nag-overseas ang curriculum, nag-iisip ka sa mga policies, para mabuligan, tapos mabalik ang interest in learning. Kasi nga, matibay ka sa high school. Ang imo style sad to para mapukaw ang attention sa mga estudyante. Green jokes. Kasi, appropriate siya, sir, nano kay green jokes. Kasi at that time, ang stage na mo is adolescence, raging hormones,
we are so, tabuinin sasabihin ko we are so curious about sex. So, mabutang ka sang green jokes para matarawat tanan. Di ba? Tama? Tama, sir? Tama? Correct. Pero I see to it na tama. I see to it na ang jokes ko related sa aton discussion. Kaya ang sabi ko, ini na joke ko, pag gin-discuss, pag ginsabi ko ini, makakonect dahil sila. Sometimes nagkasabi ka mo, mo manggayod sir, tama ka manggad sir. Di ba? Alam mo, ikaw lang ang Filipino teacher na nagatukdo sa Pilipino na ang medium English. What is pang-uri? Let me just be human for a while and apologize for my informality. Ayun, sir. Try mo. Ang short answer ko is, try mo anay deep breathing, relaxation technique. Nagapa-massage ka ba, sir? Okay. Thank you. Bihirang-bihira. Do you still want the long answer? It's okay na ano ko na ito kanina. Maganda. Thank you. Baka may questions pa iba. Thank you so much, Irish. Sir, i-PM ko sa imo ang long answer. Okay, thank you. Kasi may mga questions pa siguro ni ba. Thank you so much. If you still want the long answer, I'll wait for that. PM you. Yeah. Of course. Thank you. Other questions, ma'am? Last na lang po kayo. There Last are na. times that we get anxious over deadlines, reports, and work-related issues. And the tendency is that we choose to disregard message or mute the GC, the group chat. How do we validate such action and make our superiors understand that we're not becoming disrespectful? We're simply staying away from mental stress. Rest lang naman po. It doesn't mean we won't abide. Tama. Okay. Ang nag-gets ko, i-correct mo ako kay medyo naga-muffle ang sound Ang nag-gets ko na keywords is deadlines, tapos gin-mute ang GC, tapos nananghimoon para ma-validate and set such action. Minsan, ang ginahimo mo na ginamute ang GC. Tapos, baga nagapamutang na disrespectful. At gusto lang sabihin, rest lang. Okay, i-acknowledge ko ang feelings niya. Na feeling niya nagiging disrespectful siya. Na gusto man lang niya sa pahuway. Number 1, sinabihan ba talaga siya sa superior niya na disrespectful siya? Sinabi ba talaga na disrespectful siya kaya nag-mute siya sa GC niya? Na dili siya nagamangnusan mga messages? Jen? Sa FB Live po yun. Nasa FB Live lang. That's the first step na ma-advise ko sa iya. Kasi aram mo, most conflicts would arise from miscommunication. Ang Filipino culture kasi dili kita prangka Kung sa Filipino culture, tabu ako kasi masyado ako prangka. Pero ibutang mo ako sa New York, normal ako. Yan. Kaya syempre culture-based kita. Ang culture natin specifically sa Pilipino, sabihin na natin hanggang mas Bateño, may ginatawag na paburubatsyag. Paburubatsyag, babasahon mo, magiging manghuhula. San feelings san iba.
First, do not assume. Do not assume na inisip sa nimo superior na disrespectful ka. Pinamemo ka ba? Tinawag ka ba? Kinolban attention mo na, uy, nakita ko nag-mute ka sa GC. Wala ka nagad-respeto sa akon. Sinabi ba talaga niya? More often than not, hindi. Kung naging disrespectful man niya, tama man siya, kailangan niya sa rest. Kailangan niya sa rest. Kasi kailangan mo talaga ang rest eh. Ang rest is self-care eh. Self-care. So, ang advice ko sa ni, kasi baka mamali ang advice ko eh. Kaya istorya ko niyan, superior niya. Magpakatotoo siya. I-open up lang, mag-PM siya. Ma'am, pwede tabaka mo ka-istoryahon? Kaya paano po, gin-mute ko ang GC, feeling ko po, sinabi niyo sa ako na disrespectful ako eh. Ma'am, gusto ko lang po magpahuway. Tapos masabi siya, ay, aram mo. Dili ko gan inisip na disrespectful ka. Gusto ko gani talaga mag-rest ka kasi aram mo, may junior teacher. I also feel that way. Naaram mo maski ako, ginahimo ko na ginamute ko an akon GC. Pero dili man siya talaga sign of disrespect. Actually, sign nga siya ng respect eh. Respect to yourself. So, the answer to that, ma'am, is one word, communication. That's my answer. Thank you, Dra. Pwede pa po na lang kayo daw. Sige. Actually, I can extend. I don't mind. Kasi, blinak ko talaga na time para sa webinar. The question is, what should if a learner or parent ask that he or she be given consideration of his or her absences and be excused for an extended time, months, because she is experiencing? Come again? depression. Come again? What is the question? Ma'am Jen? What should we do if a learner or a parent ask if she will be given a consideration? Oo. Absences. The answer that is na ma-excuse. I-consider. Kasi, na-remember mo dyan kahapon, nag-dry run kita. Sabi ko, kung ako personal ko lang na advice, dili ko aram kung validated in isang studies or pwede ako mag-impose. Ang disclaimer ko, this is purely my opinion. Ang pinakamaluwag na pwede mo ihatag sa teachers kag sa learner. The most lenient, the most considerate, the most understanding, ang pinakamabuot na treatment na pwede mo himuon sa learner kag sa teacher. So, kung anhang man lang is, mamura po ako ka-attend kahapon, absent po ako kasi malaim pong pamatsyag ko. Mamura po ako ka-attend kasi ma'am, wala na po akong load. Kasi ang gamit ko mobile lang. Ma'am, kasi waran electricity. O kaya ma'am, ginatamad ako. Ma'am, I don't feel good. Ma'am, maganhabo ko na. Maski na na rason, maski sabihin na ginatamad. Kung ako personally, i-consider, kasi at the end of the day, nanong ba kayo nag-alternative learning kita? Ang focus natin is learning. And ang most important sa aton is ang mga bata. And in the happiness, we want them to be happy, di ba? So, yun nga kahapon sa dry run kita, kung ikaw man nasanay ka na teacher, na ikaw is stricto ka, maging creative ka na.
maging considerate ka na, maging mabuo. Dili ko ma-impede sa techniques and teacher. I will not impede. I'm just saying this time, you have to be compassionate to the children. Kaluoy man ninda, kaya at the time of the pandemic, inabot ini ng mga kabataan. Ano mo kaluluoy ninda? So, kung ang ginahangyo lang is i-consider an absent, ihatag na please. Maski sabi mo pa na ginatamad or nag-act out ang bata, batay na eh. An utak san bata pa manggayo, jutay pa, dili pa siya develop. Kaya gani kailangan niya san teacher, kag parents niya para mag-guide sa iya. Once ang bata, dili mo na kinonsider, ang self-confidence na mababa, magiging prone na siya sa sa trauma. Arang mo scar na niya na for life na wala siya kinonsider. And it will be an irreparable damage to the brain. It cannot be undone. Ang trauma na nahatag sa bata dahil wala siya makonsider. Tanda niya ina. They can cope sa adulthood ninda, but it will definitely destroy them. So that's my answer. One word, consider. I-consider na ina. Kasi aram mo, pag nakinonsider ina, ang bata, maiilay na. Kag next time na ina, ay muon na niya tanan ang requirements niya kasi, ay, kabuot ni ma'am. So the learner will look forward to learning. Dili na siya, requirement obsessed. Parang ma-find na niya ang joy in learning. So, ilo-look forward na niya pag mapasan module, ilo-look forward na niya na inan may online class gali sinda kasi dili traumatic an experience. Nakukuha nyo? Jen, nakukuha mo? O Sir Bebiano? Clear po. Tama ba ako? Tama ba ang sabi ko? Is there a different opinion from mine na kailangan mag-stricto gihapon? Ayaw na po pag-stricto. Batay na eh, mga anak tayo na. They're minors. They did not develop healthy defense mechanism. I'm not gonna argue, but that is my opinion. Okay, thank you, Ma'am Iris, Doc Iris, with that Yes opinion. po. Opo. We are showing that consideration because we are in the flexible learning. Yes. Nasa bahay. Tama ka gayon. Wala naman tayong physical presence talaga sa bahay o sa school. So therefore, we can always adjust the context of the learner kung anong pwedeng magawa. Ang point natin dito, we can be able to extend whatever help doon sa bata in terms of coping with the learning. Dahil nga sa kanyang konteksto na mayroon ngang sinasabi na depressed o kaya hindi maganda ang health with that scenario. So pwede nating magawa ng paraan kung anong mga flexible or intervention ang pwede nating magawa kasi nasa flexible learning pa po tayo sa ngayon. So tama ngayon, consideration pang natin dito. Tama, sir. I'm so happy that you agreed with my opinion and you validated my answer. So Ma'am Jen, Nurse Jen,